Ang tampok na kasaysayan ng buhay ni Carlos, kailan naging kasalanan ang umibig? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Tingnan nyo, may nakahandusay sa kalye. Malapit sa poste ng kuryente. Halika, puntahan natin. Tara, dali. Dali nyo. Duguan yung lalaki. Awa naman tutulo. Oo nga. Buhay pa ba? Mukhang buhay pa. Tumawag tayo ng tulong. Bilisan nyo. Calling Dr. Rosario, please proceed to the emergency room right now. Thank you. Salamat sa Sol. Diyos. Salamat at nagkamalay ka na. Nasaan ako? Teka. Nasa ospital ba ako? May mga taong nakakita sa'yo na duguan at nakahandusay sa kalye. Kaya agad kami nang dinala dito. Ano bang nangyari? Nakipag-away ka ba? May atraso ka ba? May pinagkakautangan ka? Wala akong atraso kahit kanino. At lalong wala akong utang. Dinala mo ako, Ate Sol. Hindi ako mailig sa basag ulo. Kung ganun, sino yung umatake sa'yo? Hindi ko alam. Baka siguro gusto lang nila akong pagnakawan. Tingin ko hindi. Kasi hindi naman nawala yung wallet at cellphone mo. Ay, buti na lang talaga at binuhay ka pa nila. Parang wala naman silang intensyon na patayin ako. Para bang may gusto lang silang ipahiwatig sa akin. Hindi kaya may kinalaman ito sa pagiging malapit mo kay Angelica? Ha? Paano mo naman nasabi yan, Ate Sol? Wala namang taong may galit sa'yo maliban sa fiancé ni Angelica na si Gabriel Montenegro. Di ba nga, pinagseselosan ka ng lalaking yun? Alam mo, may punto ka, ate. Yan din kasi ang hinala ko. Ilang beses ko na kasing sinabi sa'yo na iwasan mo na si Angelica. Kasi kung ipagpapatuloy mo pa yung paglapit-lapit mo sa yung boss, baka hindi lang yun ang abutin mo. Daniel, makinig ka naman sa akin. Tigilan mo na si Angelica kasi ikakasal na siya sa iba. Pero ate... Kung ako sa'yo, mag-resign ka na sa trabaho mo. Humanap ka na lang ng iba. Yung malayo ka na, Angelica. Ano na ang update sa preparasyon sa kasal ni na Gabriel at Angelica? Ay, according sa wedding planner na kinuha ko, almost done na yung preparasyon. Pati yung church kung saan gaganapin ang kasal. Nasunod ba yung request ko? Nasa Nuestra Senora de la Anunciata sa Buso-Buso gaganapin ang kasal? Oo. At si Father Carlos ang nag-asikaso nun. Oh. Meron na rin tayong venue para sa reception. Tapos yun naman sa wedding gown ni Angelica, mga finishing touches na lang ang kailangan doon. Naayos na... Isang araw, since maganda naman ang nagiging performance niya sa trabaho, i-consider ko na siya bilang kapalit ko. Sabi ko nga sa kanya, ititrain ko na siya sa isang kondisyon. Matuto siyang magpakumbaba at rumispeto sa lahat ng empleyado ng kumpanya. Well, magandang balita yan. At least, nagkakaayos na kayong dalawang mag-ama. Mama, nag-message po sa akin si Sol. Si Daniel. Na ospital. Ha? Bakit? Anong nangyari sa empleyado natin? May mga bumugbog at nanakit sa kanya kagabi. At iniwan siyang duguan sa kalye malapit sa kanila. Mama, Tito Arnaldo, I'm sorry. Pero kailangan ko nang umalis. Angelica, saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Daniel. Ha? Champion Superpower with...
Salamat, Angelica. At dinalaw mo ako dito sa ospital. Sobra ako nag-alala sa'yo. Habang papunta ako dito, wala akong tigil sa kakadasal. Sana ligtas ka. Huwag kang mag-alala. Sinabi na sa amin ng doktor na ligtas na ako. Pwede na akong lumabas mamaya. Kaya huwag ka na mag-worry. Angelica, Daniel, Sol, pasensya na sa istorbo ha. Angelica, pwede ba tayong mag-usap? May sasabihin lang akong mahalaga. Tapatin mo nga ako. May relasyon ba kayo ni Daniel? Sol, wala kami relasyon. Pero in love ka sa kanya. Ha? Sol, nararamdaman kong may pagtingin ka sa kanya. At ganun din siya sa'yo. Pero pinipigilan niyo lang ang pagmamahalan niyo dahil lapit ka ng ikasal. Oo. Tama ka, Sol. Aaminin ko nga sa'yo na mahal ko si Daniel. Wala naman kaso sa akin kung nagmamahalan kayong dalawa eh. Kaso, ikakasal ka na sa taong alam nating napakapangit ng ugali. Itong nangyari ngayon kay Daniel, alam ko may kinalaman ito sa pagsiselos ni Gabriel sa inyo ng kapatid ko. Sol, kahit na hindi kami magkatugo, kapatid na ang turing ko kay Daniel. Ako ang nag-alaga at tumayong ate o nanay sa kanya. Kaya hindi ko makakaya na may mangyaring masama sa kanya. Angelica, ako na ang nakikiusap sa'yo. Iwasan mo ng kapatid ko. Pero nag-usap na kaming dalawa ni Daniel. At nagkasundo kaming magre-resign na siya sa trabaho niya. Gagawin niya ito para makaiwas na siya sa gulong hatid mo. Hi, Angelica. Tamang-tama pa lang dating ko dahil pauwi ka na. Anyway, nagpa-reserve ako sa isang sikat na restaurant malapit dito. Tara, dinner Tapatin mo tayo. nga ako, Gabriel. Ha? May kinalaman ka ba sa nangyari kay Daniel? Teka, pinagbibintangan mo ba ako? Ano ba nangyari sa kanya? Natagpuan siyang bugbog sarado at duguan kagabi sa kalye pauwi sa bahay niya. Patay na ba? How dare you? Ikaw siguro gumawa nun sa kanya, no? Huwag mo akong pagbintangan. Una sa lahat, ano pang pakialam ko dun sa lalaking yun? Busy ako, Angelica. Sasayangin ko lang ang oras ko sa lalaking yun. Walang ibang pwedeng gumawa o mag-utos nun kundi ikaw lang. Dahan-dahan ka sa pagbibintang sa akin. Wala akong kinalaman kung ano man ang nangyayari sa lalaking yun. Baka naman marami siyang atraso o pinagkakautangan kaya. At saka, kung akong gumawa nun hindi lang yun ang aabuti niya sa akin. Sa ginagawa niyong pagtataksil sa akin, sigurado, paglalamayan na siya ngayon. Ang sama mo talaga, Gabriel. Kung ayaw mong may mangyaring masama sa inyo, lalong-lalo na kay Daniel, lumayo ka na sa kanya. Kasi malapit nang maubos ang pasensya ko, Angelica. Siguradong pagsisisihan nyo kapag nagpatuloy pa kayo sa panloloko sa akin.
Kayo pala, Ma'am Angelica. Siya nga po pala. Kakafile ko lang po ng resignation letter sa HR. Bakit mo naman ginawa yun? Pasensya na kayo, ma'am. Pero kailangan ko nang umiwas sa inyo para maiwasan ng anumang gulong hatid ng pagkakaibigan nating dalawa. Daniel, Nag-aalala din po kasi ako para sa kaligtasan ninyo. Kung sa akin nagawa nila yun, paano pa ikaw? Baka lalo ka lang saktan ng fiancé mo. Daniel, mahal kita. Mahal ko din po kayo, Ma'am Angelica. Pero kailanman, hindi magiging tayo. Magkaibang mundo ang ginagalawan natin. At ikakasal ka na. Sorry po, ma'am. Pero hanggang dito na lang po tayo. Paalam. Calabar, mabango at mura pa. Anong ibig mong sabihin, Carlos? Hindi ikaw ang magkakasal kina Gabriela at Angelica? Opo, Papa. At saka, hindi na rin po ako dadalaw sa kasal. Bakit? Alam naman po natin galit sa akin si Gabriel. Hindi po ako dadalaw sa kasal kasi ayoko pong masira ang pinakamasayang araw sa buhay niya. Pero huwag kayong mag-alala, Papa. Wala po akong galit o sama ng loob kay Gabriel. Gusto ko lang pong makita siyang masaya sa espesyal na araw niya. Kung yan ang desisyon mo, hindi kita pipigilan. Tungkol naman po doon sa paring papalit sa akin, nakausap na po ni Tita Maita ang Camillian priest na magkakasal kina Angelica at Gabriel. Kaya ayos na po. Anong gagawin mo sa araw ng kasal ni Gabriel? May nakatakdang philanthropic mission ang Camillian Order sa Davao City at sa ibang parte ng Mindanao. Isa po ako sa mga volunteer priest. Sige anak. Ipagdarasal ko sa Diyos na sana maging maayos ang misyon niya. Masaya ako. At may anak akong devoted sa mga ganitong gawain. I'm so proud of you. At alam kong proud din sa iyo ang mama mo. Malapit ka lang ikasal, Gabriel. Ngayon pa lang binabati na kita. Excited na nga ako, Kuya Carlos. Lalo na't isang buwan na lang, magiging asawa ko ng babaeng matagal ko ng pinapangarap. Siya nga pala. Dahil ayokong sirain ang kasal mo, hindi ako dadalo. Hindi ako magpapakita ron. Ibang pari na rin ang magkakasal sa inyo ni Angelica. Aba, magandang balita yan. Gabriel, huwag ka sanang magalit o magtampo sa akin. Huwag mong isipin na nakikipagkompetensya ako sa iyo. At bilang kapatid mo, gusto kong makita kang masaya at nagtatagumpay sa buhay. At kung ikaw man ang hirangin bilang kapalit ni Papa, handa kong ibigay sa iyo ang buong suporta ko. Mahalaga ka sa akin, Gabriel. Sa kabila ng mga ginawa ko sa iyo, mabait ka pa rin sa akin, ano? Magkapatid tayo. Dapat sinusuportahan natin ang isa't isa. Napatawad na kita sa mga nagawa mong kasalanan sa akin. At sana, patawarin mo ko kung may mga nagawa akong pagkakamali sa iyo. Kung ano man yon, hindi ko yun intensyon.
Yan lang naman ang gusto kong marinig mula sa iyo, Kuya Carlos. Sana magkaayos na tayo pagkatapos nito. Huwag kang mag-alala, Kuya. Madali naman ako magpatawad eh. Tinatanggap ko ang pakikipag-ayos mo sa akin. Hindi ako makatulog kakaisip kay Angelica. Kahit anong gawin ko, hindi ko siya makalimutan. Nagkamali yata ako ng desisyon na pakawalan ng babaeng pinakamamahal ko. Ah, si Angelica, tumatawag. Hello? Daniel, Oh, napatawag ka. May problema ka ba? Nag-away na naman ba kayo ni Sir Gabriel? wala naman akong problema. Hmm. Namiss lang kita. Hindi kasi ako makatulog. Kakaisip sa'yo. Pareho pala tayo kung ganun. Alam mo, sa totoo lang, nasasaktan pa rin ako sa katotohanang malapit ka ng ikasal. Kung pwede nga lang umatras, gagawin ko. Umatras ka na kasi. Huwag ka na magpakasal sa lalaking yun. Alam kong hindi ka magiging maligaya sa kanya. Pakiusap, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Sundin mo kung ano ang binubulong ng puso mo. Kaso nga, Daniel, ang problema, yung binubulong ng puso ko, ayaw naman akong ipaglaban. Ipaglalaban na kita. Kung gusto mo, tumakas na tayo. Magpakalayo-layo na tayo. Angelica, mahal kita at handa ako ng panindigan yun. Hindi na rin ako takot kay Gabriel sakali mang malaman niya ang totoo. Magtatanan tayo? Ganon? Oo. Kaya nakikiusap ako sa iyo, Angelica. Huwag kang magpakamartir. Tandaan mo na hindi matutumbasan ng kahit anong kayamanan ang kaligayahan mo. Sumama ka na sa akin. Sige, Daniel. Sasama na ako sa'yo. Kailan mo gusto magtanan? Sa lalong madaling panahon, aayusin ko lang yung mga dapat ayusin sa kumpanya. Tapos, aalis na tayong dalawa. Sige, Angelica. Maghihintay ako sa'yo. Matuloy kaya ang binabalak ni na Daniel at Angelica? Mga nagsiganap, Chiquit Amor, Lionel Benjamin,